Hello San Pablo, Marlo Magtibay here at sumasa inyong isa na namang edisyon ng #BreakItDown. At isa na namang podcast episode ang inyong matutunghayan, tampok ang iba't ibang mga balita at issue sa larangan ng telebisyon at pop culture sa ating bansa. At para tulungan tayong talakayin ang mga yan, muli nating makakasama ang isa sa mga kaibigan natin sa Anime Media, streaming from Quezon City mula sa Otaku Bites, si Zim Shahid. Hello ulit sa iyo, Zim. Hello Marlo, hello sa lahat, and thank God it's Tuesday. And maganda din yung timing na pina-adjust ko yung streaming natin o yung recording natin kasi ang ganda ng balita ngayon eh. May nakakagulat tayong balita na magandang i-discuss, and ano ba yung magiging impact nito in the future. Ayun, so wag na natin patagalin, talakayin natin isa-isa ang mga yan. Unahin na natin ang mainit-init na balita na natanggap natin nitong hapon. Syempre ang impending na pagbabalik ng PBA matapos ang ilang buwan na delay dahil nga nakiisa ang liga at maging ang Philippine sports sa kabuuan dito sa katatapos lamang na Asian Games at maging sa FIBA World Cup. Yes. Itong ang PBA. So, Zim, ano yung nakalapong balita dyan? Ito ang balita. So, simula sa November, ang PBA o ang Philippine Basketball Association ay mapapanood na sa bago nitong tahanan na A to Z Channel 11. So, nakakagulat na balita, di ba? Kasi for almost a decade, we already know that PBA is always airing on TV5 regardless of what's happening on the TV network on the past decade. Ito, nakakabiglang development nito kasi napakalaking impact nito sa programming ni A to Z in general. So may mga programang masasagi, may mga masasakripisyo, pero it's still a win-win situation from them. Ngayon, ayon sa nakalap nating impormasyon, starting this November 5, magsisimula ang Season 48 ng PBA. Mapapanood siya sa A to Z every Wednesday, Friday, and Sunday. So that means yung mga programa sa hapon at yung mga programa sa gabi, masasagi. Programming ni A to Z programming ni A to Z. So, ano-ano yung mga programang masasagi? Sa hapon, like yung afternoon movies at saka yung game show sa hapon. Sa prime time, yung palabas ni Coco Martin, which is yung Batang Quiapo. Tapos yung remaining teleseries na umiere sa prime time. Ayon naman sa statement na nilabas ni ABS kani-kanina lang din about sa pagbabago sa programming ni A to Z, ay mapapanood pa rin naman daw ito sa TV5, kaya okay lang daw kahit masapawan siya ng PBA. So ang payo nila, if gusto nyo mapanood yung mga programa nila, especially on that primetime slot na masasagi ni PBA, ay mag-switch daw muna kayo sa TV5 in the meantime. At nakakagulat na balita kasi pumayag si PBA, pumayag si TV5, pumayag si Zoe na ipalabas ang PBA sa ibang network. And also, I think one of the main reasons here is nag-e-exist pa rin yung tinatawag natin na BHF ruling sa PBA, wherein PBA wants to air their games live only on VHF frequencies. Ano ba yung mga VHF channels na meron tayo? Channel 2, Channel 4, Channel 5, Channel 7, Channel 9, Channel 11, and Channel 13. VHF is analog. So that means nag-i-exist pa rin siya. So ayaw pa rin bitawan ni PBA yung ruling na yun. So that's why TV5, ABS-CBN came up to the idea na i-air na lang sa ibang channel yung PBA so that TV5 could focus on the news and entertainment programs. Yan ay ayon kay PBA TV5 President and CEO Guido Zaballero. Ayun, linawin muna natin nangangahulugan ba ito na dahil ang PBA ay ipapalabas sa A to Z, yung bang grupo na magko-cover ng PBA games ay mapupunta na ba doon sa matatawag nating sports division ng ABS-CBN? O mananatili pa rin itong kontrolado or pangangasiwaan ng Sports 5? Good question.
May mga nababasa ako lately na parang hawak daw to ni ABS. Again, ito yung misconception natin. ABS-CBN already sacrificed the sports content. That means wala na silang hawak na sports sa ngayon ever since yung franchise fiasco that was happening in 2020. Nawala na yung priority nila when it comes to the sports programming. Binitawan nila yung UAAP, binitawan nila yung mga boxing sports sila, yung mga sports programs nila dati na hawak nila, lahat yung binitawan ni ABS. Nagpo-focus sila ngayon sa news and entertainment. Ngayon, yung nangyari kay TV5 at kay PBA, that is an agreement between ABS-CBN, ZOE, and TV5 as a whole. Or sorry, PBA, TV5, and ABS, and also ZOE as nag-agree sila dun na i-air na lang sa ibang channel yung TV, yung PBA. Kasi one other concern here is masyadong overloaded na ang programming both TV5 and One Sports. If you will notice, TV5 is overloaded with news and entertainment program. One Sports, on the other hand, is overloaded on sports programs to the point that some of the sports programs will be airing on a delayed or next day slot. Ayun, so maliwanag na Sports 5 pa rin yung hahawak ng coverage, pero ibabato nila yung coverage na yan doon sa A to Z sa mga respective time slot na ibinigay. So this drops the question. Ano ang mangyayari doon sa masasagasaang time slots pagdating naman ng mga araw ng PBA games? Ano yung magtutuloy-tuloy ba yung pag-air ng mga masasagasaang movie blocks or yung mga primetime teleserye blocks doon sa mga time slots na yan, particularly pagdating ng Monday, Tuesday, and Thursdays? O tatabunan muna ito ng ibang programming para hindi makalito doon sa mga manonood ng A to Z? Ayan ang isa pang magandang question. Kasi nung binasa natin yung statement kanina, the programming will still be there. So that means, yung mga, kung ano yung nag-exist na programming ni A to Z, dyan dun pa din. Kaya lang, ang mangyayari dito, if ipapasok na yung Wednesday, Friday, and Sunday, isasalpak nila si PBA to preempt the programming of A to Z. So, ipe-preempt nila yung programa sa hapon, which is yung movie and game shows. Then after nun, TV Patrol. After TV Patrol, ipe-preempt nila yung primetime programs. So, talagang pe-preempt nila. Then, ang option na lang ng mga tao is lumipat muna sa TV5 to watch their content. Same din sa Saturday and sa Sunday time slot. Sa Sunday naman, ang mangyayari, may games pa rin sa hapon at sa gabi. Yung dalawang programa, which is yung Everybody Sing tsaka I Can See Your Voice, mapapanood pa din naman sa A to Z but on a delayed telecast after the PBA games. Ayun, so maliwanag yan. So ito kasi yung magiging initial reaction sa akin, it's siguro sa parte ng ABS-CBN, parang bigay sila ng content sa TV5 na parang feeling ko parang wala silang marireceive in return. Pero yun na nga, sa isang surprising announcement na makakatanggap sila ng content mula sa TV5 naman na siya namang ibabato naman sa A to Z. So, ayun, isa pang paglilinaw din, isang katanungan din. So, itong mga PBA games na ito ay ipapalabas sa A to Z, Channel 11 sa VHF Free TV. At hindi siya mapapanood sa iba't ibang platforms katulad ng Kapamilya Channel sa cable at sa Kapamilya Online Live sa streaming. Exactly. Hindi siya mapapanood kasi unang-una sa lahat, they have already a separate pay TV channel na available sa Signal, which is yung PBA Rush. Meron na silang sariling platform, first of all. So, ba't mo pa i-air sa another pay TV channels, diba? That is one point. Second, if we are talking about the streaming platforms, meron naman silang streaming platform which is yung Pilipinas Live and Signal Play. So, you have an option to watch the PBA games there. Meron din sa Smart Live Stream. So, ang agreement is airing it on free TV. Yun lang agreement nila. So, nag-swap. Parang ang nangyari dito, since nakuha ni ABS yung time slots na supposedly
na umeere ang PBA games, especially sa TV5. And one other concern here is tumataas yung ratings ni TV5 sa prime time because of the programs ng Probinsyano. That is one other example. So kailangan bitawan ni TV5 yung PBA programming at ilipat na lang sa ibang channel. Kasi if we will check the ratings game, mataas ang ratings ni TV5 especially on prime o weekday prime time to the point that TV5 took the number 2 spot again. Ayun. So ano kung ikaw ang tatanungin, ito bang paglalagay ng PBA sa A to Z, isang indikasyon ba yan na ang mga content ng ABS-CBN parang kung hindi man ay kinukulang ay parang nagiging repetitive na, especially na sa panghapon kung saan movie blocks yung napapanood at saka din sa tuwing Sabado na parang movie block din yung napapanood. Ang PBA ba ay magandang karagdagan na content on the part ng A to Z, on the part ng ABS at on the part ng Zoe? On the part sa ABS kasi hindi, kasi meron naman silang sariling channel so that's given. May block time agreement naman sila with TV5, so it's still a win-win naman. Mawawala lang naman sila sa A to Z, isang channel lang sa free TV yon. And the programs that they have air pa rin naman sa TV5, so you still have an option to watch the show. Yun yung kagandahan sa nangyari. It's a win-win situation naman sa part ng Zoe. Kasi, for the first time, mag-air sila ng sports program sa A to Z mismo. Under kay Zoe. So, panalo yung mga Villanueva about this Yung mga kakilala ko sa loob ng Zoe, tuwan-tuwa nung nalaman nila yung balita na PBA air sa A to Z, di ba? Nakakagulat kaya yun na yung ganung development na one of the longest running sports league here in the Philippines will be airing on Channel 11 in A to Z. So, itong pag-air ng A to Z, which is may mga concerns din naman na dapat itong concern issue about their signal reception, analog man or digital, ay dapat talagang palakasin at palawakin pa. Kasi in comparison, di hamak na mas malawak yung reach ng TV5, mapa-analog man or digital, kaysa do sa A to Z. May mga hints ka bang nababalitaan kung ito ba ay nabibigyan na ng action or solusyon ng Zoe pagdating nga sa reception, signal reception, ngayong papalapit na ang pag-air ng PBA in weeks time? Oo. Yung pang another question dyan, may nakalap din kasi ako na bukod sa A to Z, air din siya the same time sa One Sports. Especially if walang games sa Wednesday, Fridays, Sunday. Kaya lang kasi ang chinecheck ko ngayon yung schedule ng mga upcoming games sa One Sport. Yung Wednesday and Friday and Sunday lang i-air sa Free TV. Yung Saturday games, I'm not sure kung i-air din siya sa One Sports or exclusive lang siya sa PBA Rush and sa live stream. Pero usually kasi kay PBA yung Saturday games is hindi talaga umi-air sa Free TV to give way to other sports programs. But that's what I got as of now. Schedule. Pero may kutob din ako na mukhang i-air din sa One Sports ang PBA. Ano kaya yung i-look forward ng mga manonood ngayong paparating na yung bagong season ng PBA, and yun nga sa A to Z mapapanood on the Free TV, at syempre yung mga hindi makakapanood ng live, especially those sa mga nagwo-work pa or nasa school pa, ay meron pa namang replay or catch up airing or delayed telecast naman sa One Sports. Tama? Tama naman, meron naman. Usually si One Sports nag-airing naman ng delayed games yun sa the next day, especially pag wala namang pinapalabas sa umaga. Normally naman yan kay One Sports Pero syempre, if you are outside of the kunwari sa labas ka ng bahay, wala kang mapanood. Actually, libre naman yung PBA content sa Signal Play. Yung PBA Rush channel, free siya sa Signal Play. Free stream siya. So, kahit hindi ka mag-premium, mapapanood mo pa rin naman yung PBA games doon. Sa Smart Live Stream, available din naman. Libre din siya. So,
pwede mo pa rin siya mapanood. So hindi may options ka pa rin naman para mapanood yung mga or mapakinggan yung mga games. And as far as I know, mayroon ding radio coverage si PBA via Radyo Pilipinas 2. So if tama ako kasi last season ganun sila. Last season is meron silang ang radio coverage nila ay sa Radyo Pilipinas 2 Sports. So I hope na ituloy nila yung sa radio coverage para naman dun sa mga outside ng reception area na hindi mapalabas ni A to Z. Ito naman, siguro last question na lang bago tayo pumunta sa susunod na topic. I cannot believe na yung parang nakadikit pa rin ang PBA doon sa polisiya na dapat ay mag-ere ang mga PBA games sa VHF Free TV or sa VHF Analog for some technicalities. Hindi pa parang sila aware dun sa technology na dala ng digital na kung saan ay kahit paano nagko-cope-in na at unti-unti na nang sinasakop ng TV5 ang paggagawa ng infrastructure regarding sa digital TV. At isa pa, kasi kung nasa digital na rin lang naman ang Pilipinas, ang isa sa mga nakagilap kong tanong, bakit hindi nila sila gumawa ng isang spillover na digital sub-channel para doon ilagay ang PBA at ang iba pang mga sports programming na maaring hindi ma-accommodate ng programming ng One Sports. Yun din yung sinasuggest ko last time, yung about sa spillover. But then again, I realized na that the VHF ruling is still there. So, wala talagang choice. And also, yung agreement ni TV5 and PBA is renewal. So, walang nababago dun sa terms and conditions ng agreement. So, whatever it is stated on the contract, nire-renew lang nila yon. So, kaya nag-i-exist pa rin yung VHF ruling. Next is yung sa spillover channel. Sinuggest ko siya last time. Kasi nga, di ba, I've noticed the case of One Sports and TV5 na overloaded na yung programming nila to the point na may ilang entertainment programs na hindi na makater, may ilang sports programs na hindi na makater aside PBA. Doon syempre yung kailangan natin and other foreign programs na dapat sana ay pwede namang i-rerun ng matagal, sana naglagay na lang sila ng spillover channel sa DTT para in the event na ganito may mangyaring hindi ma-air sa isang channel, pwede namang i-air sa ganitong channel, or pwede namang umair sa A to Z tapos umair ito sa spillover channel ng TV5 para hindi pa rin nandoon pa din yung win-win pa din naman sila in case na yung coverage ng sports is overloaded na sa One Sports. So abangan natin ang pagsisimula ng PBA season sa again November 5, which is Sunday, at syempre tatapukan niya ng kauna-unahan nilang game na siyang ipapalabas din nila ng live sa A to Z. At syempre sa mga hindi makahagilap ng A to Z sa analog sa digital, nandyan pa rin po ang One Sports Free TV Channel 41 at sa digital TV platform. So abangan natin ang pag-uumpisa ng bagong season ng PBA. Yes, tama ka doon. Kahit ako na-excite din naman kahit alam ko na yung output ng game, pero nakaka-excite na din na mapanood mo ang PBA sa ibang channel naman, and it's understandable naman na kailangan bitawan ni TV5 yung content, lalo na ngayon at lumalaki na yung ratings nila, lumalaki na yung earnings nila because of the entertainment programs na meron sila ngayon. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang masasabi kong pinaka-sensitibong topic na naitakel ko in the entire hashtag Break It Down. Kasi syempre dahil sa sobrang sensitive, medyo paselan ang topic na to, involving a streaming platform, kumbaga nalalagay daw sa kompromiso ang moralidad ng ating bayan. Zim, we're talking about dito sa plano at kasalukuyang ginagawang hakbang ng kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated sa mga individual or personalidad na sa tingin nila ay hinihila daw ang moralidad ng mga Pilipino pababa.
Moralidad. Your thoughts on this? Moralidad, Diyos ko po naman, ba't ngayon pa? Ewan ko ba anong nakain ng mga to at kung ano-anong ginagawa ngayon, especially sa mundo ng internet. Sabi ko nga internet is the most uncontrollable area sa totoo lang. Tapos, yung narinig kong balita about sa Viva Max na magsasampa daw sila ng kaso, pero hindi naman yung Viva Max ang sinasampahan nila ng kaso yung tatlong artista na gumaganap sa Viva Max, si Angelica, then the other two women. Ito, una sa lahat, hindi naman ako nanonood nun, pero may idea ako how the content really is. Pero hindi naman hindi naman fault ng tatlo yun they are just following what was the needed ng Viva Films or Viva Max in creating those types of content, especially the 18 plus rated content. Ngayon, hindi ko lang mag-gets kung anong trip ng mga to at bakit pati ba naman to kailangan pakialamanan at bakit nila kailangan pag-interesan yung mga taong naghahanap buhay. Tsaka moralidad, ano ba? 2023 na, partida wala namang kahit sabihin mong moralidad dyan, mga tao pipilit manood yan to the point na mamimirata yung iba, mapanood lang yung mga ganyang content. Which is, I bring it to the point nga, binanggit mo na hahanap sila ng paraan para makapirata Which is, siguro, masasabi kong isang valid point na kung hindi ka man maka-subscribe or ng legal sa Viva Max, ay meron din ibang mga sites related sa mga ganitong content na kayang-kayang hanapin at i-access yun ng ganung kadali. So, masasabi ba natin na ang itong pagpapakalat ng mga content na supposedly ay dapat exclusively lamang sa isang subscription-based site ay yun nga, naikalat nga sa ibang lugar dahil siguro may mga ibang subscribers dyan na nag-video grab, ini-edit out, particularly yung mga eksenang gustong panoorin ng mga tao, na-upload nila doon sa iba't ibang mga websites. Anong saloobin mo regarding sa mga kilos ng ilang individual regarding nga sa pag-video grab sa isang subscription-based site? Actually, mali talaga yun kasi meron tayong tinatawag na anti-piracy law. Pwede kang makasuhan dyan for redistributing the content. Ewan ko ba kung bakit hindi ito masyado na-implement, pero I really believe na dapat maging agresibo na si Viva. Viva in general kasi hindi lang naman yun ang content nila They have also a wide range of movies and series na uploaded sa platforms. Kailangan maging aggressive ni Viva when it comes to anti-piracy kasi kahit sabihin mo na ganyang klaseng palabas yun, it's still their own IP. Kanila pa din yan. So dapat kung sino man yung nag-upload ng mga content nila illegally, dapat kasuhan na. Ngayon, sa case naman ng censorship, kahit anong gawin nyo naman, hindi nyo mapipigilan ng mga tao Kita nyo, nung nagkaroon ng issue dati, if you remember, there was an issue that a certain pornography site was banned in the Philippines. Binan nila. Up until now, ban pa din. Nakahanap ng paraan ng mga Pinoy. Naghanap ng ibang website kung saan pwede manood. The same thing on Viva Max. Hahanap ng paraan ng mga Pinoy. Tsaka sa tingin nyo ba, makakasuhan ng mga yun ang dahilan dun? Etong mga taga KSMBP, ay kung ano man ang tawag sa kanila, wala lang itong magawa sa buhay. Naghahanap lang sila ng something that can make themselves relevant. Palibasa, may plano tumakbo sa pagka-party list sa susunod na election. Kaya ginagawa nilang relevant ang kanilang mga sarili by doing this type of thing. Sana hindi sila manalo kung yun ang plano nila kasi sila ang magiging dahilan ng kasiraan ng freedom of expression, especially sa online world where people can do something that we cannot do on free TV. Ito lang kasi yung parang ironic ng mga ganitong content. Syempre nga dahil nga subscription based itong Viva Max. Syempre kunwari ako bilang content consumer, discretion ko 'yun kung gusto kong i-avail 'yun o hindi. Pero syempre
at the same time, ayoko namang magpa-ipokrito. We don't want to be hypocrite lahat dito. Totoo. Siyempre, sasabihin ng mga tao ay, siyempre, mga lalaki tayo, mga tao tayo. Or sige, sabihin natin may mga pagkakataon na nakapanood tayo ng ganito mga content. Pero siyempre, aminin man natin o hindi, ang pagpapanood ng mga adult content is something either we have to keep it for ourselves or itong mga bagay na to dapat restricted na dapat panoorin lamang talaga ng mga tao na nasa legal age. But unfortunately, maaring ipunto ng iba na nang dahil nga sa pamimirata ng mga subscription-based contents ay nagagawa ng ilang individual na i-integrate yun at ilagay sa mga iba pang mga free viewing sites na unfortunately ma-accessible ng lahat ng tao, including ang mga bata. Tingin mo, Zim, saan ba tayo nagkukulang dito regarding dito sa pagpapatupad ng polisiya regarding sa mga adult sites? Ito ba ay kulang ba tayo sa pag-implement nito or pagpapatupad or yun na nga, yung moralidad ng tao, moralidad ng mga Pilipino unti-unti nang bumababa? I think may dalawa tayong points dyan. Una yung censorship, ikalawa naman yung restriction. Censorship meaning hindi tayo ganun kahigpit when it comes to the censorship of content online. Yung sa censorship, okay lang kahit di naman. Pero gusto ko i-point yung sa restriction. Kasi dapat merong way na kung saan if you pull up this website, it will ask you certain keys. Halimbawa, not just a simple how old are you, kasi malalaman, madali namang i-bypass yan Pero ang magandang gawin dyan, i-implement nila yan. Di ba meron tayong tinatawag na national ID system? What NTC can do is, instead of blocking the websites, put a filtration option wherein pag inopen mo tong website, ang unang lalabas na website ay yung website ni NTC na kung saan it will ask for your national ID card and para ma-login mo yung website na yon. It might sounds a ridiculous thing, pero yun lang yung naiisip kong way ngayon. Knowing that internet can be accessible by all people and all ages, hindi natin makokontrol kung ano pinapanood ng mga tao, ng mga bata, ng matanda, ng kabataan. Kailangan nyo lang lagyan ng proper implementation on how websites can be and cannot be accessed by people. Kasi kung ganyan lang din naman, hindi kayo gagawa ng action, edi it's not their fault. It's not Viva Max fault. It's the people who wants to watch. They have faults on there. Kasi nagpupumilit silang manood kahit hindi pwede. Ayun. So, siguro, tingin mo ba, yung mga isinampang kaso ng naturang kapisanan laban sa ilang individual recently, tingin mo uusad ba ito o kahit pa paano may laban dito ang kapisanan laban sa mga ito? Wala. Wala talaga. Sinasabi ko na walang laban ng mga to. Wala kasing basehan yung yung ginagawa na. Kasi una, they are under contract with Viva to do those types of films. Tsaka isa pa, back in the 90s, ganun din ang mga ginagawa ni Viva tsaka ni Seiko Films Gumagawa sila ng mga ganung klaseng movies. Umeere pa nga hanggang ngayon sa movie channels yung mga ganung klaseng palabas ngayon pa kaya na we are in the modern era na pwede natin gawin yung mga ganyang palabas. I don't think na usad pa yan. Hindi yan katulad ng TVJ or ng tape na masyadong komplikado yung issue. Ito kasi we are talking about the content that was streaming online. Walang jurisdiction ng government when it comes to online unless it was ordered to do some censorships. Again, sa case ng Viva Max, may censorship naman, kaya lang nababypass ng mga tao. So it's not their fault naman sa totoo. Let's give
maging fair naman Ayun. tayo. Hindi naman fault ng Viva Max to. Hindi ko kinakampihan ng Viva Max dito, pero it's not their fault naman kung Oo bakit naman. na may mga taong nakakapanood pa rin naman ng ganong content, di ba? Ayun, siguro, again, ayaw nating maging hipokrito dito. Pero syempre, there is a very thin line between doon sa mga adult content ng Viva Max, doon sa talagang mga content na matatawag nating porn. Talagang malaki yung pagkakaiba. And siguro, kung meron man talaga mga explicit na eksena doon, regardless kung Viva Max yan or yung talagang matatawag na porn, something na hindi yan may iwasan. Pero at the same time, in fairness naman doon sa Viva Max, sa mga content nila, yung may mga artista or yung mga talent nila na dapat nilang alagaan in one way or another. Kasi kung sila talaga yung mga prize possessions, prize talents mo ngayon, walang dapat na kontrobersya or issue na makalusot sa kanila, lalo na sa aspeto siguro ng accidental pregnancy or illicit relationship between talents. Kahit pa paano naman may moralidad din namang pinaiiral ang Viva regarding sa mga talents nila na gumagawa ng mga ganitong adult content. Are you agree with that, Sim? I agree naman kasi we are talking about Viva and maalaga yan sa mga artista nila. Ngayon, kung hindi pa nila aalagaan yan, the way that they care on their talent, siguro, ewan ko na lang kung ano pang naiisip nila lately. But then again, alaga yan ng mga yan. Willing pa siguro yung bigay ng abogado para lang maproteksyonan yung mga tol laban sa maling accusation. Kasi technically naman, aminin man natin hindi, kahit nanonood tayo, wala namang kasalanan yung mga yun ginagawa naman nila trabaho. Tsaka isa pa, it's very hypocrite, napaka-hypocrite din naman talaga kasi sa ibang bansa naman, hindi naman siya binibigyan ng big deal. Especially on the first world countries, yung mga ganyang klaseng content, hindi naman siya binibigyan ng big deal. Pero dito sa Pilipinas, na kung saan punong-puno ng mga mapagkunwaring tao, ginagawa ng big deal na kasiraan sa kamoralidad daw, hindi din yung masolusyonan ng problema sa teenage pregnancy, tapos may lakas pa kayo ng loob na magganyan-ganyan. At isa pa, bahagi rin ng moralidad ang solusyonan ang kasalukuyan pa rin problema ng kahirapan dito sa ating Pilipinas kasi pag umiira lang kahirapan at walang kasolusyonan sa problema lalo na sa pagkain at trabaho, syempre yung mentalidad ng tao baka mag-iba yan to the point na hindi ka na mag-iisip ng matino, to the point na maaari ka makagawa ng krimen or hindi magandang bagay para lamang matustusan lamang ang napakasimpleng problema ng gutom at kahirapan. Agree. Ang dami-dami nating problema kailangan asikasuhin, pero nagagawan pa natin ng paraan na pansinin itong bagay to make ourselves relevant at some point. Yung ginagawa nga ng KSMBPI, whatever it is, pakitang gilas lang yan. Papakitang gilas lang kila Ayon, kay Vice Ganda, sa iba pang artista na sa tingin nila mali daw yung pinapakita nila, pero I don't think na magtatagumpay din yung mga sa pagpapakitang gilas sila, especially on the election season na darating sa 2025 if plano nilang tumakbo. We don't know, baka pwede silang umatras. Ayun, again, lilinawin lang natin na hindi natin tinotolerate talaga ang any form of ng immorality. But however, syempre, there's a thin line talaga between ginagawa mo lang yung trabaho mo bilang artista, at the same time hindi naman nakakababa ng kanilang pagkatao, at the same time yung dapat maproteksyonan din naman natin yung mga tao, or especially yung mga tao na wala pa sa gulang na maka-access ng ganitong content na nanggagaling sa kanila. So, pwede nating sabihin na kailangang mahigpit ang pagpapatupad natin sa regarding sa mga streaming sites na ito. At syempre, if money can buy, doon na lang tayo mag-subscribe sa mga legit na
streaming websites kaysa naman magtiyaga ka na lang sa mga ibang website na kung hindi man buo, paputol-putol yung mga video clips. Yun nga lalo na yung mga naka-upload sa Facebook ngayon ng mga reels, yung mga maliliit na content lang, parang patikim ba? Tapos may mga link din. Kung willing naman kayong manood ng mga ganyan, hindi naman namin kayo napipigilan eh. Lahat naman tayo may curiosity sa mga ganyang bagay. Pwede naman kayong manood. Hindi tayo nagpapaipokrito. Ulitin natin. Oo, hindi tayo nagpapaipokrito. Ako, may times na nakanood ako ng mga ganyan. Pero it's part of our lives to watch some type of content like that. Pero yun nga, if you want to support those types of artists, do it in a legal way. If willing naman kayo mag-subscribe na lang kayo. Unless pag wala, edi wag yung pilitin na sarili nyo mapanood to sa ibang streaming sites. Kasi sayang din yung kinikita ng mga to, doon din manggagaling sa streaming. So, you have to go doon sa mga legal streaming sites, iwasan ng mga pirated na sites na maaaring magkaroon ng compromise regarding sa pag-access niyan, lalo na kung gamit mo ay mobile phone, baka makapitan ng virus or malware, worst case scenario yan. At syempre, again, importante pa rin na tayong mga nakatatanda or even mga magulang, sa atin pa rin yung role na protektahan ang mga kabataan mula sa pag-access sa mga ito. Oo, nandoon yung curiosity na sabi mo na, Zim, at syempre bilang magulang or nakatatanda, tungkulin natin na ipaliwanag sa maayos at edukadong pamamaraan ang proseso regarding sa sexualidad and everything related to it. Sa huli, tayo pa rin ang may responsibilidad at pananagutan na gabayan ang mga tao, lalo na mga kabataan, mga wala pa sa hustong gulang regarding sa mga ganitong streaming sites. Agree. Katulad ko sa case ko, meron akong pamangkin na 13 years old or 12. The only thing that I can do is to control whatever my nephew watches or playing. Kailangan ko malaman kung ano yung pinapanood. Ginagabayan ko. Teach him ano yung pwede at ano hindi pwede. Kasi willing naman makinig yan. Ngayon, pag may mga bata na nakakapanood ng ganyan, ang lagi kong uno sinasabi, hindi to kasalanan ng bata, kasalanan to ng magulang. Kasi hindi nila nagabayan ng ayos yung mga anak nila. Hinahayaan nila gumamit ng cellphone without knowing kung anong ginagawa nila sa cellphone nila. Especially if you are using the cellphone of other people or the handset devices of other people, you don't know kung anong ginagalaw ng bata sa cellphone. So ayun, kung meron mga kahihinatnan ang mga legal actions ng kapisanan laban sa mga personalidad at artista na sa tingin nila ay hindi gumagawa ng maganda sa lipunan at sa ating bayan, yan ang bagay na ating aabangan sa mga susunod na araw. Eto tayo, Zim. Dito tayo sa pangatlong topic. Sa una, nung pinipresenta mo sa akin, medyo natatawa at the same time, medyo nagtataas ang kilay ako kung bakit nila binobrought out itong topic na to, comparison between two networks. And it's hindi siya basta comparison between two networks. Ito ay comparison ng two networks sa dalawang magkaibang bansa. Ano yung nakagilap mo, Zim? Ito ay nakapost sa isang group page na kung tawagin natin ay The Group Otaku Only Knows. So, bibigyan ko lang kayo ng brief introduction about the group. It is an anime group, one of the largest anime group in the Philippines, wherein anyone can post a spoiler, a recommendation, or anything related sa anime and cosplay. Pero, there is one post that picked my interest. So, pinost to ng isang J. Kotburong. We don't know if it is a real account or a dummy account. So, this photo indicates the comparison of two TV channels. Hindi lang basta TV channels. TV channel ng Japan at TV channel ng Pilipinas. So, coincidentally, they own the Channel 7 trademark, which is TV Tokyo in Japan and GMA. Ngayon, meron silang 3 points
na kino-compare dito. So isa-isahin natin yung Marlo. So I hope you are ready. So unang point. So umpisahin natin dun sa unahin natin yung pinakailalim, which is yung parang mostly general na comparison bago tayo pumunta doon sa pinaka-top na comparison. Good. Ang unang ang pinakailalim na comparison between TV Tokyo 7 at ang GMA 7 ay tungkol doon sa tinatawag nilang solid programming. Ang TV Tokyo ayon dito sa picture ay kahit anong programa ng TV Tokyo ay solid panoorin. Samantalang sa GMA 7 ang may tuturing daw nila na solid na panoorin ay news, documentaries, Japanese anime, tokusatsu, live actions at K-drama. Your thoughts on this, Zim? Dito sa last point na to, it's a 50-50. Nag-agree ako and nagdi-disagree. Nag-agree ako na solid ang programa ng parehas kasi both of the two channels are offering a good content. Sa case ng TV Tokyo, they can offer a wide range of programs, hindi lang sa anime. They can offer drama, news programs, sports, documentary as well. Kung anong klaseng general TV channel ka, ganun din si TV Tokyo. GMA on the other hand, I can actually agree on this. News programs, yeah, good. Magaganda ang mga news program nila, totoo. Documentaries, I highly agree on this kasi award-winning yung mga documentaries nila. Anime, yes, it is. Kahit sabihin natin unliriran yung mga anime nila, it is still good to watch. The more na inuulit mo siya, sarap. I don't know why. Kahit na inuulit-ulit mo siyang ipalabas, masarap pa din siya panoorin. Japanese live actions, yeah, it is still good. K-drama, yes, oo. Sa case ng drama, teleserye and comedy, hit or miss lang naman sila eh. Sa drama, for example, nakahit sila sa Maria Clara at Ibarra tsaka Voltes 5 Legacy, which is a good thing. Naka-jackpot sila sa dalawang programang yun. Dahil lang doon, the Telebabad Black was put on notice because of those two shows. Comedy, okay din sila. May Bubblegum, may Pipito Manaloto, na masarap din naman panoorin talaga. So, on the third point is, this is good. Good argument actually itong last bullet. I have no disagreement sa last bullet point. Siyempre, although wala tayong ideya sa talagang kung ano talaga yung programming ng TV Tokyo, unless in two instances. Una, kung nag-stream din ang TV Tokyo sa internet streaming, siyempre may available silang website para diyan. Or pangalawa, na-access nila ang TV Tokyo sa pamamagitan ng cable subscription na mostly nangyayari sa mga provincial cable providers at wala sa mga katulad ng Metro Manila, Sky Cable, or Signal, or Destiny Cable, at iba pang mga Metro Manila cable and satellite providers. Dumako naman tayo doon sa second point, again, comparison between TV Tokyo and GMA. Doon sa second point, ang sabi sa post, sa TV Tokyo, yung mga local na drama at live action shows ay paiba-iba ng genre at plot at ang mga solid pa ng acting at CGI. Samantalang sa GMA ay karamihan ng mga local drama at live action shows ay typical na love story, teleserye at cringe pa yung mga acting at bulok din yung mga CGI except sa Voltes 5 Legacy daw. Ayun, Zim, ipagpauna ko muna sa'yo. Sige. Na hinayaan ko na lang muna na yung Voltes 5 Legacy na i-ere yung kanyang entirety mula umpisa hanggang sa pinakadulo. At I have to admit na ang napanood ko lang mula doon ay yung episode 1. At pagkatapos doon, wala na akong pagkakataong panoorin yun dahil una, wala akong TV. At pangalawa, wala rin akong kakayahan na maka-access sa YouTube although na-upload yung mga yon. Narinig ko lang, ang nababasa ko sa social media, particularly sa mga Facebook groups, na every episode ay may nagsasummarize noon at kung meron mga ups and downs, mga checks at X regarding sa particular episode ay in fairness naman ay tinatakal yun ang mga yon. Pero syempre, agree ka man sa akin o hindi,
siguro ang masasabi kong pinaka-ekis sa lahat ay yung paglalagay ng love story, love element doon sa Voltes 5, which is bilang Voltes 5 viewer, alam ko sa sarili ko na kung meron mang love element doon sa Voltes 5 anime itself ay yung pagmamahal ng pamilya. Pagmamahal ng pamilya sa isa't isa, pagmamahal ng mga anak sa ama, pagmamahal ng anak sa ina, pagmamahal sa planeta, sa bayan, sa bansa, sa Bosnian, sa mga mamamayan nito, at wala akong ibang nakikitang much deeper love kaysa sa doon. So, Zim, comparison ng dalawang channels ng dalawang bansa regarding sa drama series, are you agree with that? When it comes to drama, agree ako dito sa part na to. Well, given that GMA tried to offer a dynamic genre, may mga palabas pa rin na nag-stick sa ganung formula, especially yung mga afternoon dramas nila. Afternoon dramas is sticking to the old fashioned teleserye formula na nanggaling pa sa sa mga Mexican novelas. So yun yung mga sinusundan nila. And then on the other hand, may mga programa din naman na lumalabas sa ganung genre, which is yung mga primetime programs nila. Let's give a credit on them naman na ginawan din nila ng effort tong mga programang to. Ngayon, may times na cringy yung pag-acting nila at bulok din yung CGI, which is acceptable. It's may certain situations na ganon, pero yeah, may mga iba naman na gumaganda na, lalo na ngayon mga upcoming programs si GMA sa primetime, lalo na yung upcoming Sangre na parang sequel ng Encantadia. Mas mataas na daw yung CGI effects na gagamitin doon. Kung ano yung ginawa nila sa Voltes 5 Legacy, ganun din yung gagawin nila sa Encantadia, which is kind of a good thing kasi ano na nila eh, alam na nila yung yung gamayan, paano yung magiging special effects na ginagawa nila dati sa Voltes 5 na pwede nilang i-adapt sa Encantadia. In regards with the other types of shows, may mga ginawa din naman sila dati na LGBT team love story. Meron din silang mga ginawang teleserye dati na about sa sakit na hindi lang masyadong napansin ng tao. Pero GMA is still trying to offer alternative drama on prime time, something that other channels cannot offer. So I'm giving that credit as well. Pero yun nga, the only reason ko bakit ganito pala yung in-offer ng GMA is because ito yung mas tinatangkilik ng tao. Yung mga ganitong klaseng drama, ganitong klaseng teleserye, ito yung mas gusto ng tao. We cannot blame them. Yun ang gusto nila, yun ang gusto ng advertisers, doon pumapasok ang pera. Ayun, I have to say na give credit where credit it's due, dahil nga may mga ilang pagkakataon nga naman na ang GMA, regardless ng time slot ng mga dramas nila, ay nakakajapat nga sila. At yun nga, tama ka doon na may mga teleserye sila na tumatakal sa iba't ibang mga sensitibong usapin at issue sa lipunan, at talagang they nail it somehow somewhat. Pero syempre, if you put it in all-time record, may mga gawa sila na talagang kung hindi matatawa, yung parang pikit mata, yung medyo nakakagigil pag-usapan. Pero syempre, kung yun ang mga yon, not worth it na pag-usapan nila. So blame it on the writers na lang siguro sa mga may pakana ng mga cringy content na yan. So overall, yun, sang-ayon naman tayo doon sa comparison, doon sa ikalawang punto ng naturang post ng picture na yan. Yes, totoo. And also, hindi masisisi mo din yung mga audience dito minsan kasi yun yung mas gusto nila panoorin. And yun din yung nagre-reflect sa TV ratings. Ngayon naman, ito yung top point na masasabi kong para silang nagkumpara sa mansanas sa oranges. Siyempre, economic-wise, capability-wise, capacity-wise, ay hindi naman dapat ipagkumpara ang mga ito dahil una, higit sa lahat, dalawang magkaibang bansa ito at mas may capability yung sa Japan
kaysa doon sa Pilipinas. Basahin natin yung top point na yan. Ayon doon sa post sa TV Tokyo, kayang ipalabas yung mga latest episodes ng mga ilang anime na pinapalabas sa TV Tokyo. At doon naman sa Channel 7, which is GMA sa Pilipinas, mga lumang anime episodes lang ang kayang ipalabas. Okay, I want to make it a point. Doon sa words na ginamit doon sa TV Tokyo, iilang anime na ipinapalabas sa TV Tokyo. So, ibig sabihin, hindi naman hindi naman tambak sa anime series ang TV Tokyo. At siguro, hindi ko rin naman natin pwedeng masasabi kung yung mga anime na nakabato doon sa TV Tokyo top rated or pinapanood ng mga Japanese audience. Azim, dun muna tayo sa punto ng TV Tokyo. Your thoughts on this? My thoughts on this, as far as I know sa TV Tokyo, so may mga ilang programa na si TV Tokyo na umere sa Pilipinas. Naruto, for example, the Naruto franchise, top rated yun, nasa prime time yun. Every Saturday pa yata or Sunday umeere. Top rated program yun. Black Clover, one of the top rated shonen program. Spy Family, umeere din sa TV Tokyo. On a late night slot. May mga anime sila na umeere sa late night slot kasi dahil sa profanity and language or sa gore content or sa sexuality. But that's a given. Now, itong first point na to, iilang anime. So, hindi lang iilan. Halos lahat ng anime na mayroon si TV Tokyo. Again, TV Tokyo ha. Kasi, part pa din sila minsan ng tinatawag na production committee. Sa anime industry kasi may tinatawag na production committee wherein TV stations are included as well as they will be served as a TV partner where they can air that anime that they are trying to create, or the TV Tokyo can serve as co-producer as well. Commonly nagiging co-producer sila sa mga long-running anime, Naruto and Black Clover for example. Pero may mga tanong ko lang, Zim. Go ahead. Kung ang network ay involved sa production ng isang anime series na eventually pinapalabas sa TV Tokyo, may say din ba ang network regarding sa takbo ng istorya or kung paano i-portray dapat ng anime production itong kwento doon sa network? Kumbaga parang may self-regulatory din bang pinatutupad ang TV Tokyo regarding sa anime na ipapalabas doon sa network? The answer is no. Sa case kasi ng Japan, wala silang say kung ano ang laman ng content, kung anong gagawin nila sa content, kung ano ang magiging laman ng content, because some of the programs that they have, especially sa anime, meron silang fina-follow na source material. May mga anime na ang source material ay manga, may light novel, may visual novel. They need to follow it because the fan base in Japan are very, very critic. Kung critic ang mga Western and Asian fans, ganun din ka-critic ang mga Hapon when it comes to the content. And if they notice something about that show na sa tingin nilang magda-drag down, masasabi nila yon. So, walang control ang TV network when it comes to content. Ang dalawang bagay lang may control yan usually. Yung studio, kung sino man ang nagke-create ng content o ng anime, at yung writer or yung creator ng story. Silang dalawa lang normally. So ibig sabihin, kung meron mang inaccuracy regarding sa pag-ere ng anime, ay nasa cargo yun ng studio o nung writer na involved doon sa production. Yun mismo. Medyo napagtanto ko lang na parang most of the times na may mga pagkakataon na may mga anime fans, Japanese man, or global audience sa kabuuan na medyo mainit ang discussion regarding a particular anime na parang hindi dapat ito ang takbo ng istorya. Dapat hindi ganito ang takbo ng character within the anime. Which is, yun nga, nabanggit mo nga, there is something to do doon sa kung paano ginawa ng studio, kung paano dinipict ng studio o ng mga staff sa likod ng production na to, itong takbo ng istorya ng anime.
Yun mismo, unlike kasi sa Pilipinas na may say ang TV network when it comes to the content that we have, sa Japan kasi wala. Sa teleserye ha? At not just on teleserye, pati sa mga live action, walang say sila dun. They can be part of the production committee, pero they only have a say when things are getting out of hand. Pero as long as it's still within the regulatory ng Japan, may regulatory body din sila, wala silang problema. If they can follow the storylines based on the source materials, then so be it. That's good. Walang problema dun. Ganun sila ka faithful sa mga content na ginagawa nila. They need to follow it. So Oshinoko, for example, they need to follow it as well, kahit na nakakatanggap na sila ng kritisismo, lalo na sa isang episode na kung saan yung sa suicide episode, kailangan nila i-follow yun. Kasi pag hindi nila finalo yung mga fans sa mga kay malalagot. So somehow somewhat they standing ground doon sa idinipict na episode na yon. At tingin ko naman wala naman silang pinag-uukulan na totoong tao or totoong sitwasyon doon sa particular na episode na yon. Ang gusto lang nilang ipakita na may mga sitwasyon na kailangan talaga ng professional help at professional assistance na kailangan ng isang tao, lalo na sa mga sitwasyon na pinagdadaanan ng individual. Yun nga mismo sinasabi ko, 'di ba? Wala silang wala silang control. Yun lang yung masasabi ko sa ngayon. They cannot control the content. Tingnan mong nangyari sa The Promised Neverland. Season 1 is really good, pero Season 2 it went dragged down because of the change of direction on the writing of materials. Nagkandaleche-leche yung content, kaya ayun, never na siya nasundan. So, itong mga content na to, particular anime na pinapalabas sa TV Tokyo, for as long as accurate, regardless kung anong time slot sila ilalagay, hindi yun hadlang or it doesn't bother the viewing public na panoorin yung mga yon, again, regardless doon sa time slot. For as long na yung accuracy at yung takbo ng istorya ay hindi mako-compromise. Hindi naman mako-compromise kasi iba ang programming ni Japan sa Pilipinas 'di ba? At saka nga yung first point nga, I find it very parang nakakabobo yung yung comparison yung first, at least yung sa first bullet Yung second and third I kind of agree with that. But first bullet, it's kind of dumb to compare two different channels within the different countries. Ayun, which is pupunta na tayo doon sa first bullet regarding naman doon sa Pilipinas. Again, nauna ko nung sinabi, kung sa first point bullet pa lang, ay parang nagkumpara tayo sa mansanas sa oranges. So, again, basahin natin. Mga lumang anime episodes lang ang kayang ipalabas. Napakasimple naman po ng logic ng acquisition ng foreign content, regardless kung anime, K-drama, J-drama, or kahit mga foreign pelikula dito sa Pilipinas. Hindi natin makukuha yon agad-agad upon airing ng fresh episode mula sa Japan. If we put on the record, ang pinakamalapit na ere ng isang anime, the closest sa ere sa Japan, ay yung Full Metal Alchemist Brotherhood na in-air sa TV5 weeks diba? Away mula doon sa first episode mula sa Japan. Yun lang yung pinaka-close natin. But after nun, wala nang nangahas na gumawa no. Meron pa actually pero isa. Syempre, may isa pa bukod doon. Naruto Shippuden. A few weeks after siya umere sa Japan, few weeks like sabihin natin mga 25 or 39 weeks, inere siya ni ABS, kinuha nila agad, dinub nila agad into Filipino. Yun yung another closest. Kasi normally kay Naruto Shippuden, ang isang season, they wait for 2 years to air it. Pero sa case na yun, nung umere pa sa hapon ang Naruto Shippuden, nakuha nila agad, kinuha nila yung rights and inere nila agad first in Asia na ginawa nila yon. Before pa nang nilaunch yung TV5 yun yung unang ginawa ni ABS. Si TV5 2009 nila ginawa yun sa Full Metal Alchemist. Ito 2007. Uso pa yung anime programming sa hapon. Then ginawa ni ABS, inere yung Naruto Shippuden kasi people were nung that time kasi
nagki-crave tayo sa Naruto content eh. And Yes. ABS, inere yun. Tapos, yung Naruto Shippuden, binata na si Naruto. Siyempre, kahit ako, may excite ako na nakikita ko si Naruto na binata na eh. And then, ABS get the airing rights, exclusive airing rights ng Naruto franchise. So, again, hindi madaling mag-acquire ng foreign content kung dito sa Pilipinas ang tatanungin. Pero syempre, sasabihin siguro ng ibang mga nanonood siguro sa atin, dahil siguro kung merong magpi-pick up nito sa grupo na pinanggalingan ng post na to, syempre, at this present age, ang pinaka-closest na pwede mong makapanood ng latest anime content ay kung manonood ka sa mga katulad ng Animax at ng Aniplex Asia, which is yan kung meron kayong cable or satellite TV subscription. But regarding nga sa comparison, may tuturing natin na ang TV Tokyo at ang GMA ay mga local channels yan sa Japan. Yes, yan ang reason kung bakit na-air nila yung mga anime the same time, kasi originated sa kanilang bansa yun eh. Siyempre, iba yung case sa Pilipinas kasi yun yung tinatawag na distribution and acquisition, wherein meron tayong proseso sa pagbili ng foreign content, and hindi yung basta-basta, especially sa case ng anime. Anime programming are always a hit or miss opportunity. Natuwa nga ako nung si GMA trinay nilang kunin ang Jujutsu Kaisen, one of the most brutal anime that I've ever watched. Inere nila, tapos nilagay pa nila sa umaga. Although may mga censorships, that's given. Kasi, ine-air mo sa Free TV eh. Pero nakakagulat pa rin na in-air nila yung Jujutsu Kaisen in Tagalog dub. So, nagka-expect ako nung bago. Actually, hindi lang naman ito sasabihin ko na sa'yo ha. Hindi lang Jujutsu Kaisen ang next na anime ni GMA. May mga iba pa silang dinadub na anime. Bagong episode ng One Piece. Pero, syempre, dinadub na nila. Actually, kalat na yun eh. Pero yung iba, hindi ko masabi, pero merong, malalaman mo. Malalaman ba natin yan sa year-end? Sa year-end, hindi. Yun ang sure ako. Unless isama nila sa plugs. Kasi nung 70th anniversary na late nila sinama yung anime content eh. Kundi pa namin ni-reveal sa website namin yon yung article about sa bagong episode ng One Piece, Dragon Ball Super at Toriko. Nung ni-reveal namin yon, syempre lahat ng tao natuwa. Ni-reveal din ni GMA yung mga bago nilang anime. So, somehow somewhat hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa or tiwala sa GMA kasi sa ngayon we are looking up to now sa GMA dahil ito na yung GMA na yung pinaka-dominant na network eh regarding sa reach at regarding sa content. Pero syempre hindi naman natin pwedeng i-underestimate ang mga katulad ng ABS-CBN being a top content provider at ang TV5 ngayon na lumalaban na rin bilang reaching for the number 2 spot sa Pilipinas. At ako naman bilang matagal ng anime fan, nabuhay at batang 90s, nabuhay na ako sa values ng patience. Kapag may bagong anime sa Japan, naniniwala ako na darating ang taon at pagkakataon na makakarating lang diyan dito sa Pilipinas. It only take time lang talaga na mabigyan ng pagkakataon niya. Katulad nga ng Jujutsu Kaisen, katulad nga ng Kamen Rider 01, at siguro may isang certain title na malapit ng ipalabas sa isang certain network. Medyo ko munang i-spoil yun. Pero syempre nalaman ko na lang din mula sa iyo, pero hayaan na lang natin ang official announcement mula sa mga network na yan. Yes. Pero again, it's still a promising country pa rin ang Pilipinas regarding sa Japanese anime. Yun nga lang, kung hindi man sa mga TV network ay unti-unting tayong niyayakap ng platform ng video streaming site, particular sa YouTube, or the likes ngayon ng Ani1 Philippines na agresibo nga ngayon sa pagpapa-upload ng mga Tagalog
sub titles. Yun. So, yun. Siguro quick thoughts on that doon sa sa mga bagong platforms ngayon. It's still a good way for ako, tulad ko. I love watching anime, especially the new ones. So mas gusto ko panoorin siya at the same time as Japan. So it's a good way na meron tayong mga video streaming platforms, and it can be streamed legally. That Anyone Philippines, Muse Philippines, Bilibili, Crunchyroll. Nitong linggo nga nag-subscribe ako sa Crunchyroll just to watch a certain title kasi wala sa ibang platforms. Pero yun nga, we are adapting the technology. Syempre, iba yung kinikater ni ng streaming Japanese dub. Iba yung kinikater ni Free TV. Pero syempre ako, bilang laking 90s, pinapangarap ko pa din na magpalabas pa ng maraming tagalay sa anime sa Free TV para mabuhay pa rin yung spirit ng anime. If you will notice, si GMA at si GTV na lang nag-e-air ng anime ngayon. Wala nang ibang TV networks ang nagpapalabas ng anime. So ako, if someone saying na bakit pa ulit-ulit na lang yung anime na meron sila, ang una kong isasagot, it's still better than nothing. Kasi pag once na nawala ang anime programming kay GMA, patay na ang anime programming totally sa Free TV. So yun na nga, GMA at GTV na lang yung umi-air ng anime. Dagdag ko pa yung TV5. TV5 as well, gawa ng My Hero Academia. For now. Pero syempre, gugulatin na lang tayo bigla in a week or a month or a few months dahil nga papapatunay lang yan na the anime in the Philippines or yung anime fandom in the Philippines ay buhay pa rin naman. Buhay pa rin naman. Lalo na sa mga tulad natin na patuloy na isinasabuhay ang hindi lang sa panonood kundi yung mga values na gustong ituro sa atin ng mga titles na tinugurian nilang mga luma, mga paulit-ulit, mga gas-gas. Well, we have to admit na hindi talaga may iwasan na paulit-ulit na nagpapalabas ang GMA, GTV, and some instance TV5 sa A to Z ng mga titles ng ilang beses. Pero syempre, those titles are the ones na niyakap at minahal ng sambayan ng Pilipino regardless ng age. Yes, totoo. Pero yun nga lang sinasabi ko lagi. Sana hindi matuloy yung tuluyang mawala yung anime sa Free TV kasi yan na lang yung yan na lang yung way natin para makapanood ng Tagalese titles. As long as there is still support, go lang. May mga bagong anime na darating. I have an idea already kung ano-ano yung mga yun. May mga bagong season na darating. I can't say for now kasi malalagot ako dun sa kausap ko. Pero yun lang ang maging assurance ko sa ngayon. May mga bagong darating and hindi lang ngayong taon. Siguro next year may mga bago tayong makukuha. May mga anime movie. Who knows? Baka si ABS kumuha ulit ng mga anime movies, di ba? TV5, pwede rin. Pati GMA, GTV, pwede rin. Siguro take it from us mga batang 90s. Matuto tayo ng maging mapagpasensya. Just be patient. Hopefully talaga yung mga paborito nating mga anime na una nating napanood sa mga streaming sites, sa mga anime streaming websites, ay darating ang araw na mapapanood natin siya in Filipino dub. Kumbaga, maging mapagpasensya tayo, magtiwala lang tayo sa trust the process, kumbaga. Totoo. So, yun din. Trust the process nga lang. Darating din naman tayo dyan. Ayun. As we end this topic na to, how do you find this pic, itong post na to, itong pic na to, or pwede ba natin tawaging meme na to mula doon sa pinanggaling na to in general? Ano yung impression mo? Ako mix I find it very ridiculous. I find it serious as well. Pero overall, it's still ridiculous kasi you are comparing
an apple to orange. Katulad ng sinabi mo, kinukumpara mo ang mansanas sa orange, which is not comparable. Kaya natawa lang, nung nabasa ko to nung una, natawa lang ako Sabi ko, ba't sino nakaisip itong meme na to? Ayun, at this point ay nagpapasalamat ulit tayo kay Zim sa pagsama ulit sa atin dito sa podcast episode na ito. Yun, tatlong magkakaibang topics yung ating pinag-usapan. At hopefully sa pagtalakay natin sa mga ito ay marami tayong natutunan at realization regarding sa realidad at katotohanan sa buhay, sa pagharap, sa pag-uusap natin sa mga topics na ito. And muli, kung may pagkakataon na meron tayong balita or issue na napakainit na kailangan pag-usapan, ay kung mabibigyan ulit ng pagkakataon ay sasamahan ulit tayo ni Zim. At kung papala rin, again, makapag-imbita tayo ng mga bisita, ng mga personalidad involving Philippine television or Japanese anime fandom sa ating bansa na sama-sama nating talakayin ang mga iyan. Again, maraming salamat, Zim. Anything to plug? Go ahead. As usual, www.otakubytesph.com, our website, social media at Otakubytes on Twitter, formerly known as X, Facebook, Instagram, Threads, our YouTube is at Otakubytes as well. Again, mula sa Quezon City, streaming from Quezon City, mula sa Otakubytes, si Zim Shahid. Maraming salamat, Zim. Ano man ang inyong salobin hinggil sa ating mga isyong tinalakay, mag-iwan ng komento sa ilalim ng video na ito. Sana po ay makapag-abot kayo ng tulong sa amin upang patuloy kaming gumawa ng mga content na magbibigay sa inyo ng kaaliwan at pagtalakay sa mga balita at issue na pupukaw sa inyong mga kaisipan na magdudulot ng matalino at makatwirang palitan ng kuro-kuro, pananaw at opinion. At syempre, huwag kalimutang manood, mag-like, mag-share at mag-subscribe. And with that, sumayin yung isa na namang edisyon ng #BreakItDown. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayan YouTube channel, like and share, ring the bell also, hanggang sa susunod po nating pagkikita. Sa ngalan ni Zim Shahid mula sa Quezon City, ako po, si Marlon Magtibay. We are logging out. Marami pong salamat sa pagsama nyo sa amin. And that's how we break it down. Break it down, yo!